Meron pong nagbigay sa akin ng mango variety at science. Isa po siyang follower at subscriber na taga Bulacan. Masarap po yung mango variety niya. Unique ang lasa. At yung science na ibinigay niya, iginraft ko dito sa mga rootstock natin. At naging successful naman yung mga ito. Samahan po nyo kami ni Kalito sa Bulacan para mag-graft, mag-enarching at manguha ng science. At dito nga po ipinakita ko kay Kalito kung paano manguha ng tamang science for grafting. At syempre hindi lang science ang kinuha namin. Namitas din kami ng mga bunga nito. Pwede na po yun. Yung plastic nut saka yung pang ano natin, panghiwa, meron ka. Meron po. Kompleto ka. Apo. Saka yung plastic na pantali. Apo. Kompleto po ito. Yung pag dinala ko yung bag na to, nandun lahat. Nandun na lahat. Amo, lagi kita pinapanood sa FB. Pinoy Grafter. Guys, pupunta kami sa Bulacan ngayon. Nagdala ako ng gamit ng pang-graft at nagdala ako ng science kasi kukuha kami, mag-graft kami nung Sweet Elena variety na mangga sa Bulacan. Sige po. Bawas. Sir, okay lang ba kayo mahagip ng camera? Okay lang. And pupunta po kami sa Bulacan kay Kalito. At mag-igagraph po namin yung Sweet Elena mango. Kasi po isang puno lang yon na nabuhay, baka mamaya mamatay. Wala nang kapalit. Sayang yung variety. At yun nga po mga katutong, habang nasa biyahe, kwentuhan, ito nga po ang sabi niya sa akin. Susunduin kita, hihahatid kita. Walang problema, pakakainin pa kita. Magkaroon lang ng ano tayo. Talaga po nag-effort si Kalito para makita ako dahil sa gustuhan niya nga na magawa ng clone yung kanyang mango variety. Nagpunta kami dyan, natin ko yung anak ko sa papalit. Pagbalik ko, magang-maga. Maaga pa. Linggo yan linggo, di ba? Napuntahan niya ako natin si Ratit. Nagtanong kita kahit saan. Nakarating ako doon, hanggang doon, sa banda, lagpas pa Rosenyo doon. Nakakilala ko si Ratit. Tagal ko na ako ito pinapanood sa FB dahil... At yun nga po pala, sa istorya po ni Kalito, matagal na po pala niya tayong pinapanood sa FB. At sa wakas ay natagpuan tayo dito sa Kalumpit. At ako nga po ay masaya rin dahil dito sa aking munting vlog ay nagkakaroon tayo ng mga kaibigan sa mga iba't ibang lugar. Sa ngayon po kasi hindi ko pa sinasabi sa mga followers kung saan yung location ko. Kasi nga po gusto ko bago sila pumunta rito ay marami na sila makikita na seedlings. At sa amin nga pong kwentuhan dahil nga po senior citizen na si Kalito, alam nyo ba na natatagpuan niya ibang lunas sa karamdaman sa mga halaman lang na matatagpuan sa bakuran. Hindi sa totoo lang po, ang gamot sa lahat ng sakit ay nasa nature. Tama. Alam mo, sa ngayon, ang iniinom ko, nilagang dahon ng biyabano at bayabas. Nararamdaman ko, gumiginawa ko Opo. Alam mo ba, Brendan, nung nakakaraang mga araw, nung ako ay bagong mag-retiro, yung tuhod ko dito, pulang-pula, magang-maga. Hindi ko halos, madikit lang na ganyan ang kumot, napakasakit. Gout pala yun, rayuma, arthritis. Ano yun, yung mga yung mga uric acid makinakain. Uric acid, yung maraming pagkain na mayuric. Tama. Kaya yun ang naging resulta. Yun. At yun nga po sa kwentuhan namin ni Kalito, dapat daw pala umiwas tayo dun sa mga pagkain na may uric acid dahil daw po ito yung nagiging sanhi ng gout at rayuma. Kaya sumasakit ang mga tuhod. At ang payo po niya, para daw po makiiwas sa mga sakit, kailangan pipiliin natin yung mga kakainin natin. Iwas po tayo doon sa mga pagkain unhealthy. Mamimili ka na ng kakainin mo sa katawan mo. Tama naman. Alam mo, ang inang ko nang mamatay is 96 years old. At bago daw po lumisan ang kanyang nanay ay 96 years old dahil nga daw po healthy ang mga kinakain nito. Hirang-hira sa kumain ng mga bago. Hirang-hira. Ako po naniniwala ako doon yung mga kung ano yung diet. Kasi po di ba sa Bible, di po si Moses meron dietary rules. Di ba meron siyang mga ibinabawal kasi nung una pa man na alam na po ng mga tao na pag meron ganitong kinain nakakasama Tama. Hindi po ako eksperto sa Bible pero po parang meron po ako nabasa na ganon doon sa Old Testament. At iyon po yung mga ilan na napagkwentuhan namin habang kami ay bumabiyahe papuntang Bulacan. Kaya lang, sadya lang matigas yung ulo. Talaga. Tama ka.
At ito nga po, kwentuhan, tawanan, at ito nga po fast forward. At nakarating na kami dito sa kanilang bahay. So iniskip ko na po yung iba naming mga kwentuhan para po hindi kayo mainip. Yan na po ba yung puno niya? Ayan o, ayan. Yun. Ayan o. Puno, may nakakalawit pa ito sa kanila. Ang daming mamunga, no? Kukunti iyan. Konti pa yan, pero ayan, para sa... amoy nakalawit pa yan. Ayun guys, ayun yung mangga. Dito kami kukuha ng science para i-graft dito sa dala nating rootstock. Ayan po. Ang bunga ng mangga ay medyo pabilog. Ang variety daw nito ay Sweet Elena. Ayan. Kasi nangangamba si sir na baka kapag isa lang yung mangga niya, kapag ano man ang mangyari dito, mabuwal o mamatay, wala na yung variety. Kaya isi-save natin yung variety. Ayan, ito po yung mangga. Oh. Ayan, Sweet Elena raw po. Malalaki din yung bunga niya. Medyo pabilog. Malalaki rin. Oh. Siguro po baka yung puno na to, baka meron ng 30 years. No? Kung hulaan lang natin, meron ng 30 years. Ayan o, ayan yung mga bunga. Parang siguro hindi pa ito masyadong magulang. Oo, hindi pa. Ang ano niyan din, pagka yung nakapabalubog siyang ganon. Mura pa yan. Pagka ang ano niyan, kapag ano na yung tangkay, nakalubog ng ganon. Ay, nakalubog na yung itong parang, ilalim. Oo, hindi, ito. Ito. Yan. Pag lubog na tong pinakatangkay niya doon, lubog na doon, yun yung magulang. Pagka ganitong nakaalsa pang ganun, mura pa. Masipag mamunga. Pero ang sabi ni sir, konti pa raw po ito. Mas marami yung nakakaraang bunga. Then, ang dami binunga nito dati. Alam mo ito, pag namunga saya dito eh. So mga kadugtong, ayon po doon sa kwento ni Carlito, kaunti pa raw po itong bunga na to. Mas marami noong mga nakakaraang season. Kaya masasabi natin na high productive fruit bearer itong variety na to. Ngayon, ang gagawin natin, ang challenge ngayon dito, yung paghahanap ng science. Tulad nito, Carlito. Yan yung example ng pangit. At yun nga mga kadugtong, kakaunti yung mga quality na science. Pero pipilitin pa rin natin na maghanap kasi kailangan nating i-propagate ito para i-preserve yung variety. Kasi po nangangamba si Carlito na baka raw po pag namatay itong puno, wala na siyang kapalit. Kaya gagawa tayo ng clone, maghahanap tayo ng magandang science para i-graft natin dun sa dala nating rootstock. At sa pamamagitan po nito, maipe-preserve po natin yung variety nito. Kung sakali mang mamatay, ay meron po itong reserva. Ito yung sabi ko na merong dapo. Ayun. Dapat po alisin yan. Yan po ang papatay sa puno eh. At yun po mga kadugtong, meron po napansin si Carlito na meron daw pong dapo. Madalas ko rin po yung napapansin sa mga puno na parang meron pong isang klase ng puno nakaakap dun sa sanga na kalaunan po ay papatayin nito yung puno kapag po ito ay lumaki. Kasi iaakyat natin yung iaakyat natin yung Dito seedling. Inarching na lang tayo. Wala eh. At dahil nga po wala akong makitang quality na sayon, nag-isip po ako na mag-enarching na lang dito sa taas. Sinundo ko, taga-kalumpit. Ayun. Hindi po talaga. Hindi pa panahon. Hindi po talaga panahon ng niya. Hindi panahon ng pag-harvest. Hindi panahon ng pag-harvest ng sayon. So, sayon yung pandugtong. Ito po yung sayon. Itong sanga na to, pag kinat natin, yung dudugtong. yun ang pandugtong, yun po yung sayon. Yung para makagawa tayo ng clone.
tawag sa paglalagyan? Yung rootstock naman yung paglalagyan. Ito parang medyo yan. Meron doon. At yun nga po mga kadugtong, kahit kukunti yung quality science, tsatsagain pa rin natin na hanapin yung magandang science para po makapag-graph tayo. At kung hindi man tayo makakita ng magandang science, meron pa rin pong paraan. Ang method po na gagamitin natin ay inarching. Nag-inarching tayo, didiligin niyo yung seedling dito sa taas. Okay lang yun. Gaganon ba? Ididikit mo? Opo, ididikit natin yan eh. Hindi yung duktong na ganon. Opo. Baga, ito yung seedling, ididikit natin dito. Tapos yung seedling, tsatsagain nyo na didiligin. Yung pa mismo, para mag-usbong siya. Para po, kasi mamatay po yung ano natin, yung seedling. Tuyo yun eh. Ganun na lang ang gagawin natin. Pero magsubok din tayo. Wala lang ako makita talagang magandang pang plate grafting Naano ko yung hinahanap mo na yun. Alam niyo na po ba? Medyo na-visualize nyo na. Nakakita ko na yung usbong. Yung para siyang ulbok na yung niya. Nakaalsan na yung buds. Pero pwede tayong sumubok ito. Subok din tayo. Ito kalito, pwede to. Medyo, yung pwede na kaysa wala. Ayan. Merong konting ulbok. Testingin natin yan. Pero mag-enarching po tayo. Yung sa content ko wala akong ganun enarching. Wala lahat bihira ako may makita. Tama yung sinasabi mo. May nakaulbok dito. Meron din po kasi talagang panahon ng harvest ng sayon. Ngayon parang medyo siya. Tama yung sabi mo na December to March. Masungit sa science ngayon. Takot yata. Kasi nga may siguro bunga ang kanyang ibibigay kaya ganun. Di ba ikaw sa tingin mo nakakapanghinayang pagka nawala? Oo nga po sayang yung variety na. Ito katulad nito. Na siya? Kung na siya. Yan. Sana po kumbaga ito over na. Over na kung naaga-aga tayo. Kung naaga-aga tayo, okay yan. Kumbaga na-over na siya, sobra na sa akin. Ano tayo dito? Meron dito. Ito po, kung bago lumabas yung yung usbong na to, kung inabutan natin, sakto yan. Utat na no? Kumbaga na na lumampas na siya. Ito. Ayun pwedeng doon lumabas yung buds. Ayun. Ito pwedeng subukan to. Ito. So food grafting to. Medyo kahit medyo medyo mura pa, pwede yan. At dito nga po meron akong nakita kaya lang medyo mura. Pero sa experience ko naman, kahit medyo mura yung science, basta matigas na, pwede po ito. Kaya yung verde kinukuha. Yung po? Ang nakakuha ko ito. Ay, ito po kasi pag sobrang gulang na medyo mahirap. May pag-asa rin po yun pero kumbaga yung mababa yung nun. Mababa yung chance nun. Pero pwede rin naman, lahat naman pwede kaya lang iba talaga yung tamang-tama yung... Ilan na yung nakuha mo? Apat. Tatlo lang yung tutugtungan natin. Wala, marami tayong dinala, Bagay, okay lang. Balik na lang ulit tayo. Kahit sir, sa bahay ko idugtong sa amin. Pwede, dadaling ko na lang. Ano ba, mapupunta ako sa pinsan ko, dadalang kita niya. Tama yung sinasabi mo, yung merong dito. Merong buds dito. Ito subukan na rin natin. Ito baka sakali. Pinagputulan mo na yan Pwede ba yun? Pwede yun. Sa gilid na. At yun nga po mga kadugtong, kahit po mahirap maghanap, kahit paano, meron pa rin naman tayong nakuha. Kaya po, igagraph natin ito doon sa dala natin na rootstock. Ganito rin po yung sitwasyon nung pumasyal ako sa kaibigan natin kila Kuya Eric nung nanguha ako nung science ng Miyazaki Mango. Napakahirap din po maghanap dahil hindi rin po season ng pagkuha ng science nung panahon na yun. Naikwento ko sa inyo. Ganyan din. Ganyan din ang mga sanga. Pero ang bunga ganyan. Hindi. Miyazaki Mango po.
Miyazaki. Japan, ano? Oh, yung Japan. At yun nga po mga kadugtong, kahit na paano nakakuha rin tayo ng mga ilang scions para po ma-graph natin doon sa tatlo nating rootstock. At yung iba po ay iuwi ko para po ma-graph doon sa mga rootstock natin na nandoon sa bahay natin. At yun nga po mga kadugtong, yung ibang scions na nakuha ko, iuwi ko. At doon ko na lang idudugtong sa mga rootstock ko na nandoon sa bahay. Ito yung mga nakuha natin na scions. Yan. At saka mag-i-enarching tayo kung sakali man na hindi mabuhay yung sa. Pero okay ba mahagipan ng camera? Ha? Okay ka lang mahagipan ng camera? Wala, pero si daddy na lang. Baka sumigat ako eh. Baka sumigat ako eh. Ayan, ito tayo kukuha. No? Ito yung rootstock na dala natin. Kakabitan natin ng Sweet Elena. Kasi natatakot si Calito na baka mamatay yung puno o bumagyo tapos nabuwal. Ala na, bye-bye na doon sa kanyang Sweet Elena variety. Kaya yung gagawin lang natin, i-save natin tong variety ni Calito. May tanghalian natin, ha? Oh, may pananghalian pa. Yan, inalis na agad natin yung dahon kasi mag-evaporate yung ano niyan moisture dun sa dahon. Mahalaga po na after nating maputol yung sanga, tatanggalin na po natin agad yung mga dahon nito. Dahil po pag po hindi natin tinanggal agad yung mga dahon, mawawala po yung moisture nung mga sanga. Ito po ang tamang preparation ng mga scions. Sumobra na to. Alisin na lang natin yan. Sobra na yung ano. Doon na lang tayo. Baka sakaling meron doong buds na nakabukol. Baka pwedeng doon lumabas yung susunod na buds kapag ginraft natin. Dito po hindi na natin napili yung perfect science, no? Kinuha na lang natin yung best dun sa kung ano yung available. Medyo mura yung pero susubukan din natin. Sa experience ko po, kahit po medyo mura yung sanga, basta matigas na ito, posible po ito na maging successful. Susubok tayo kung yung ganito kamura ay pwedeng gamitin. At yun nga po mga katugtong, pagka nanguha kayo ng sanga, kailangan alisin nyo na agad yung mga dahon nito. Dahil pag hindi nyo inalis yung mga dahon nito, mag-evaporate po yung moisture nyon at mauubos po yung moisture doon sa sanga. Sa pagpili po ng tamang science, mahalaga po na i-consider yung meron ng buds na ibig lumabas. Yung meron pong active bud, yung pong nakabukol na yung buko na para bang susulpot na yung usbong nito. Calito, tingnan mo. Ayun, kahit pa paano, mayroong buds doon na lumalabas. Ayun. Malamang sa gilid, ano. Ayun. Oo. Buhay yung buds. Ayun. Kailangan pala talaga, kung ano laki nito, ganun din. Yung, mas maganda yung magkasinlaki. Pero kung hindi magkasinlaki, i-align sa bandang gilid. Yung, hindi pwedeng nakagitna. Gigilid. Gigilid. Nandun kasi yung doon didikit. Ayun yung pong yung dapat po kasi magkatapat yung balat tsaka yung kahoy. Hindi po pwedeng yung kahoy lang. Kailangan yung balat sa balat tsaka kahoy sa kahoy. At sa grafting din po, dapat din natin i-consider yung cambium layer alignment na tinatawag. Yung pong cambium layer, yung po yung nasa pagitan ng kahoy at balat. Kaya po pagka nag-align kayo ng cambium layer, kailangan magkatapat yung balat at magkatapat yung kahoy. At yun nga po mga kadugtong, iba nagtatanong kung pwede ro bang diligin yung seedling habang bago lang yung graft. Opo, wala naman pong problema na magdilig. Siyempre kailangan din diligin para mabuhay yung rootstock. May nagtatanong din po kung pwede ro bang lagyan ng abono habang sariwa pa yung graft o bago lang yung graft. Pero para po sa akin, bago tayo maglagay ng pataba, kailangan
matigas na yung dahon noong unang usbong. At meron din po nagtatanong kung ano daw po bang rootstock yung magandang gamitin. Para po sa akin, ang magandang rootstock kung ano yung tumutubo dyan sa bakuran ninyo. Kung anong variety yung madaling tumubo sa bakuran. Kung halimbawa po Indian mango, nandyan lang sa bakuran na tumutubo. Iyon po ang magandang gawing rootstock. At may mga nagtatanong din po kung kailan daw ba dapat alisin yung grafting tape. Para po sa akin, hindi dapat madaliin ang pag-aalis ng grafting tape. O-obserbahan po ninyo yung graft ninyo kung sa tingin nyo parang nasasakal na yung sanga. Pwede na po ninyong alisin yung grafting tape. Pero kung sa tingin ninyo hindi naman nakakasama at wala namang problema, huwag nyo munang alisin. Kung minsan po kasi may nangyayari na after nating alisin yung grafting tape, magugulat na lang kayo na baklas na yung graft ninyo. At yun nga po mga kadugtong, kapag ganito kapayat yung mga science, yung ganito na pencil size, ang gagawin nating technique dito ay cleft grafting technique. At kagaya nga po nung ating mga nauna ng ginagawang video, puputulin lang natin yung dulo ng rootstock at tatasahan natin yung scions ng V-cut o wedge cut. At yun nga po mga kadugtong, mahalaga rin na dapat matalas ang ating grafting knife. Pwede naman po kayo gumawa ng sarili nyong grafting knife. Ang grafting knife naman po ay kahit na na maliit lang, basta matalas, pwede po natin itong gamitin as grafting knife. At yun nga po, bibiyakin lang natin yung rootstock sa gitna at ipapasok po natin dito yung sayon. Sa grafting po, kahit medyo malaki ng konti yung sayon, okay lang po yun. Laki. Diba? Nadinig ko sa'yo nun. Kapag ganyan halos magsinlaki, magandang lapat. At after po nating mailagay yung sayon dun sa rootstock, pwede na po natin ito talian ng grafting tape. Ang grafting tape po ay kahit na na basta magagamit natin na pang-bind doon sa rootstock at sayon na pinagdugtong natin. Grafting tape po ito. Kagaya po nito, ang grafting tape po na ito ay yung plastic po ng yelo na pinutol ko na 1 inch ang lapad. Kaya po sa video ito, sa content na ito, basta ginagamit ko na pang-bind, grafting tape po ang tawag ko dito. Meron po kasi nag-comment doon sa isa kong video na ang sabi ko kasi, hindi tayo makakapag-graft ng walang grafting tape. Ang sabi niya, sino naman na may sabi sa'yo na hindi makakapag-graft ng walang grafting tape? Yung lang plastic ng yelo, yung sure ang tatak, pwede yung gamitin. Yun nga, pwede nga yung gamitin na pang-bind. Ano ang tawag mo doon? Panali. Kung panali ang tawag mo, sige. Pero kasi ako, ang tawag ko sa mga pinanggagraft ko, yung pambind doon sa mga graft, grafting tape ang tawag ko doon. Kung iyan man ay grafting tape na bibili online, o kung iyan man ay yung supot ng yelo na pinutol, lahat yan, grafting tape ang tawag ko. Ang dami pong kwento ni Calito dito sa kanyang Sweet Elena Variety Mango. Ang dahil may dalang naka-tricycle dyan, binibili. Kahit medyo mura pa lang naman, hindi pa maano. Gusto nila mahabol yung presyo. Ganun nga. Sir, bibili na ho namin yun. At hindi, kakainin ka ako namin yan. Kaya pala binibili ng ganun. Mahal, oo. Mula sa, inero pa lang. Tatandaan ko tester ng pasasalamat dyan Posisyon kasunod nga yung dalawang tricycle na may dalasalo. Naglalakad. Sir, sa inyo bang manggayan? Oo, kaka. Bili na ho namin. Magkano nyo papapakero? Yung presyo ko na hindi ko pagbibili. Alam ko mahal Hindi ako kakainin lang ako namin. Ako talagang pinipilit ako. Yung isang mangga, isang puno, pinagbili ko sa kanya. Higa ako, bili mo na. Tira mo lang ako yung maliliit na At yun nga po sa kwento ni Calito, parang priceless sa kanya yung mangga niya. May bumibili pero ayaw niyang ibenta. Pinepresyohan niya nung hindi kayang bilhin para huwag bilhin. Meron po kasing mga nagtatanim ng halaman na masayang masaya kapag nakikita mo na nakabitin yung mga bunga. Pipitasin mo ito na fresh, tapos kakainin mo ng fresh, at nabibigyan mo yung mga kaibigan mo. Wala pong katapat yung kaligayahan na idudulot nito dun sa mga nag-alaga ng halaman. At yun nga po mga kadugtong, dito sa video na ito, napapansin nyo parang nag-i-struggle ako na tasahan itong sayo na to. Kaya hindi pa po masyadong prepared itong
aking grafting knife, no. Hindi ko pa po ito naihasa ng tama. Pero kasi po kailangan ko nang tapusin itong ginagraph ko. Itong kutsilyo na to. Hindi ko siya paborito. Kaya lang nawala yung isa ko, yung nakikita nyo sa video. Nawala, di ko lang kung saan ko nailapag Pero huwag po ninyo akong gagayahin, no. Pag po kayo magagraph, siguraduhin po ninyo na matalas ang inyong grafting knife na gagamitin para po mataas yung success rate ng inyong grafting. At yun nga po mga kadugtong, kagaya nung ginawa natin kanina, biniyak natin yung rootstock, tapos tinasahan nga natin itong sayon at ipapasok natin doon sa rootstock yung ating sayon. At yun nga po, minsan may nagsasabi na yung daw content ay paulit-ulit lang. Opo, talaga pong paulit-ulit lang to. At ulit-ulit ko po itong gagawin hanggat po hindi lahat ng mga Pilipino ay maging aware at matuto kung ano yung grafting at kung paano gawin yung grafting. Hindi po ako titigil dito sa content na ito. Sabi niya, yung dulong araw, yung berde. Yan nga kung ako yung may balansa, may dagta. Kala ko yung dagta ang nagpapatuloy ng ano. Yung nga pong dagtaang parang yung ba nag-graph kayo tapos dinagta. Nako, parang medyo delikado. At yun nga po mga kadugtong, kinikwento ni Carlito na sumubok nga siyang mag-graph itong kanyang variety na ito. At ang pinili niyang sayon ay yung kulay brown. At hindi nga po nag-success. Akala raw niya ang nagdudugtong doon sa rootstock at doon sa sayon ay yung dagta. So hindi po ganun, Ang kailangan po para po magkaroon ng graft union, ang kailangan magkatapat yung cambium layer nung rootstock at nung sayon. Malambot yung sanga, mas maganda. Kasi pag ginan mo lalapat. Pagka matigas, pag matigas na siya, ayaw na sumunod. Napanood niyo ba yung video ko yung dito ako gumagawa? Kapag lahat ng video mo, yung sa puno. Yun yung style dun sa matigas. Kasi nga matigas na to Yun ang style. At yun nga po mga kadugtong, pinag-uusapan namin ni Carlito kung ano yung grafting technique na ginagamit dun sa sitwasyon. At yun nga mga kadugtong, kapag matigas yung sanga, mataba at magulang na, ang ginagamit kong technique dito ay side grafting technique. Pero kagaya nito, bata pa yung rootstock, maliit pa yung sanga, ang ginagamit ko ay cleft grafting technique. So yung 4 na rootstock po na dinala natin, 3 dito ay dinugtungan natin na ginamitan natin ng cleft grafting. At yung pong isa ay gagawa po tayo ng enarching method. Doon po sa mga hindi pa nakakaalam, yung pong enarching method ay yung pong pagdudugtong nung seedling doon sa sanga ng mother plant. Na hindi po muna natin puputulin yung sanga ng mother plant. Hihintayin natin na magkaroon ito ng graft union bago natin ito putulin. Yun po yung mga grafting method na ginagamit na karaniwan sa langka. Kasi po ang langka ay mahirap gamitan ng cleft grafting dahil po kapag po dinagta, mahirap pong itong patuloyin o mahirap pong mag-succeed yung graft ninyo. At ito nga po mga kadugtong, after nating idugtong yung sayon dun sa rootstock, lalagyan po natin ito ng plastic na suklob. Ang dahilan po kaya po tayo naglalagay ng suklob para po kung sakaling umulan, hindi po mababasa yung ating dugtong. At kung sakali naman po mainit ang panahon, hindi po matutuyo yung ating sayons na idinugtong. At dito naman po yung natitira nating isang rootstock ay gagamitan po natin ng enarching method. At ito nga po yung rootstock na gagamitin natin sa enarching. Ang gagawin po natin, iaakyat po natin ito dito sa puno, itatali natin at idudugtong natin dun sa sanga ng mother plant. At yung gagawin nga po natin, susugatan natin yung magkabilang sanga at tatalian natin. So yung enarching ay ang pagdudugtong dun sa sanga ng mother plant at sa sanga ng rootstock nang hindi mo puputulin doon sa mother plant. Lalagyan natin to, tatapyasan natin to para ma-expose yung cambium layer tsaka itong kabila. Tsaka natin pagdidikitin. Yan. Yan po yung enarching method. Yan, enarching method. Ito yung ating rootstock na nakalagay sa polybag. Yan, i-graft natin dito sa sanga ng Sweet Elena. Ito yung Sweet Elena. Ito yung rootstock. So, after na magkaroon ng graft union dito, ikakat na natin dito to at ibababa natin.
At iyon na yung pwede na palakihin para magkaroon na tayo ng clone. Itong mother plant ng Sweet Elena. Sweet Elena po yung tinawag natin sa variety na ito, na variety na mangga ni Carlito, dahil po ito yung sinabi nung nagbenta sa kanya noong seedling na ito. Bagamat meron pong Sweet Elena na sikat sa probinsya ng Zambales na yung pong variety ng Carabao Mango. Pauwi na bunga. Yan, Sweet Elena. Yan. Yan. At ito yung ginraft natin na 3. Yan. Alamin natin, ayun, yung Sweet Elena. Yung bunga. Halos less than a kilo, okay, 1 kilo isa. Yan. Yan. After a month, malalaan natin yung resulta ng graft na to. Kung magiging successful. Yan. Kaya, i-update ko kayo. Ayan yung mga tanim ko. Ayan po, yung mga tanim ni Carlito. Ay, Carlito, ba't namatay yung mangga na to? Ayan yung nagkaroon ng maraming ano. Hinayop, ganon? Yung dapo. Dinapo yan eh. Sweet Elena rin ba to? Indian mango. Hindi kaya alat yung lupa? Hindi. Dahil mo Indian mango yan. Ayan po yung yung mga suha na ano ba to? Davao variety ba to? Ewan ko. Hindi alam ko anong variety pero Parang may hawig, matamis eh. yung lasa niya Parang Davao. parang Davao. Juicy din siya. Juicy. Tato ka na na. Pag-ano mo Ayan, ang daming bunga oh. tayo sa sasakyan na. Ayan, hindi natin matitikman kasi hilaw pa. Abangan nyo na lang guys sa susunod baka sakali. Kung sakali na... Lolo, tinuturo ka lolo. Hello. Apo po apo? Ito na po. Apo na. Ano na iyan na yung tubo. Tubo sa Pag ginawa natin, dito ko ilalagay. Ayan. Alisin ko yan. Alisin nyo na yan. Indian mango. No, ayun na. Okay. Guys, uwi na tayo. Nahanap ka ng ice cream mo. Ayun yung kay Mito ko. Ayun. Murado. Muradong malalaki. Ayan, muradong kay Nito. Ito naman yung avocado. Ayan, avocado. Ayan, pwede mag-graft dyan. Yung avocado na yan. Pwedeng dugtungan yan. Root stock na maganda. Ayan. Dati isa lang ganun yan, biglang lumapad siya eh. Yun ang maganda. Yung papalapad ng dahon. Tara na! Ayan po yung mangga. Diba po, mapadami natin yung na to. Yung maipropagate natin. Ayan. Sayang kasi yung variety. Sayang yung variety. Baka matulad dun sa kabila. Na gayon nagdelikado. Kaya natin yung variety. Ipaparamihin natin para at least tumaas yung chance ng survival ng variety. At ayun nga po, mission accomplished na tayo. Nakapag-graft na tayo ng 3 seedlings at nakapag-enlarging na tayo. At ito na nga po, ay hahatin na tayo ni Carlito pa uwi. Pinabaunan niya tayo ng science at nung bunga nung kanyang Sweet Elena. So yun nga po ang kagandahan dahil dito sa ating pagiging content creator, meron tayong nakikilala na kapareho ng ating passion. Iyon nga lang po, sabi ni Carlito, mahilig siyang maghalaman. Kaya lang po, ang sabi niya, wala daw po siyang green thumb. Pero ang sabi ko naman kay Carlito, manood lang siya ng mga video ko, ng mga content ko, at sigurado magkakaroon siya ng green thumb. Alam niyo po, yung pagkakaroon ng green thumb ay kailangan lang po ay kaalaman. Yan laki ng kinikita mo din sa vlogger na yan. Hindi po. Pambayad ng bill. Tsaka pambayad ng internet. Ano lang, sapat-sapat lang. At dito nga po sa pagiging content creator, hindi naman mahalaga kung gaano kalaki yung kinikita. Ang mahalaga po ay yung kasiyahan na idinudulot sa sarili mo at saka dun sa kasiyahan na idinudulot dun sa mga viewers.
At kagaya nga po ni Kalito, di ba? Kagaya nito, nagkaroon na naman tayo ng kaibigan nang dahil dito sa ating mga contents. O nung umpisa, viewer lang siya, silent viewer. Tapos ngayon po ay naging kakilala, personal na natin siya. Saan pa kayo hahanap? Sinundo tayo dito sa bahay. Tapos hinatid tayo doon sa kanila, pinakain, pinainom. Tapos binigyan pa niya ako ng bunga nung kanyang mangga at binigyan pa tayo ng science para i-propagate. Sa isa pong content creator at saka isa sa mga mahilig maghalaman, napakagandam na po nito na kasiyahan na maidudulot sa kagaya ko. Kaya doon po sa mga viewers, yung silent viewers, yung mga nagko-comments, yung mga nag-share ng video, yung mga nagbabahagi ng stars, yung mga nagbibigay ng stars, maraming salamat po sa inyo. Wala po ako rito, hindi ko po mararating ito nang hindi dahil sa inyo. Yung doon sa mga engagers, yung pong mahilig mag-comment, yung pong mga top fans, yan, maraming salamat po sa inyo. Doon po sa mga hindi naniniwala, sa mga bashers, alam nyo po, meron din tong magandang idinudulot. Kahit pa paano, nagiging maganda yung engagement, kahit po hindi maganda yung hangarin nila. Siguro po hindi rin natin masisi yung mga bashers na mga hindi naniniwala dito sa mga genuine na contents. Dahil po kasi marami rin po nagkalat ng mga video na mga fake na mga video na nagtuturo ng kung paano mag-propagate na hindi naman totoo yung mga ginagawa. Siguro po, ito po siguro yung reason kung bakit nangyayari na kahit totoo na yung mga content mo, marami pa rin na hindi naniniwala. Sa bagay dun naman sa mga hindi naniniwala, hindi ko naman kawalan yun eh. Para sa akin, kawalan nila yon. Dahil dito po sa paggawa ko ng content, marami na pong natuto, marami na pong nagpapasalamat na dahil po sa mga content na ito, nagkaroon sila ng hilig sa paghahalaman, na-inspire sila. At yung mga nagawa ko ay nagawa na rin nila. Alam niyo po dito sa paggawa ng content, nahanap ko yung mga tunay na kaibigan. Dahil alam niyo po yung mga kaibigan pala ay yung kapareho ng interes mo. Doon mo po makikita yung tunay mong mga kaibigan. At dito po sa pagiging content creator, napakasaya po pala kapag yung nagpasalamat sila sa'yo, sinabihan na natuto sila, na-inspire sila sa'yo. Iba po yung pakiramdam. Iba po pala yung pakiramdam kapag yung nakakatulong ka sa kapwa mo. Yung nakapagbibigay ka ng inspirasyon kung ano yung mga interest nila. At alam nyo po ba, hindi lang naman sila yung nakakapulot sa akin. Ako rin po ay meron ding nakukuha sa kanila. Meron din po akong natututunan sa kanila. Dahil sa mga comment, ibinabahagi rin nila yung mga experience nila. Ang sabi nga po, the best way to learn is to teach. Di ba po, nag-share lang ako pero ako rin ay meron ding natutunan. Ganon po pala kapag hindi ka maramot sa kung ano yung alam mo dahil sila rin ibabahagi din nila sa iyo kung ano yung alam nila. Ang Diyos lamang po ang may kakayanang gumawa ng buhay. Lahat po ng narito sa mundo ay nanggaling sa Diyos at nilikha niya. Pero para po sa akin, meron po tayong kakayanan na ipagpatuloy ang lahat ng may buhay. Kaya po nating ipagpatuloy ang lahat ng kanyang nilikha. Kagaya nga po ng kapag tayo ay nagtatanim ng halaman, nagpo-propagate tayo, nagpaparami, nagiging bahagi po tayo ng kanyang creation. Dahil po tayo ang nagpapatuloy ng kanyang nilikha. So kung ano yung talent na ibinigay sa iyo ng Diyos, ibahagi mo. Ipakita mo sa kanila kung ano yung alam mo. Di ba kung marunong kang kumanta, kantahan mo sila. Kung marunong kang umarte, ipakita mo sa kanila. Kung marunong kang magpasaya ng tao, marunong kang magpatawa, di ba? Gumagawa sila ng mga content na kung ano yung nakakatawa. At maraming din naman silang napapasaya. Kaya ako, ito yung alam ko, ito yung ibinabahagi ko sa kapwa ko. At ito nga po mga kadugtong, fast forward tayo at nakarating na tayo sa aming bahay. Dahil yun nga sabi ni Kalito, susunduin niya ako, papakainin at ihahatid. Ito yun nga po mga kadugtong, halos kalahating araw din yung ginugol natin para magawa ng clone yung mangga ni Kalito. At ito nga po pagkahatid sa atin ni Kalito, pinababa ko muna siya para maipakita ko sa kanya yung mga pananim natin dito sa bakuran. Entero ka mga agat Ma'am, eto na. Oo nga eh, sinama pa ako rin eh. Hindi, papakita ko lang sa kanya yung mangga. Andyan yung manggang bigay ko sa'yo. Sige po, thank you po. Bigyan mo din siya din. Ayan po yung Golden Queen, kaya lang
haba, ano. Haba, mura pa. Oo. Ngayon, Pero malaki na, mura pa lang. po, tingnan nyo yung, namitas ako ng ano. Ngayon lang namunga. Yan Laki. po yung na-feature sa sa dapat alam mo. Oo nga, yun nga. Eh, ito po, tingnan nyo, ito po. Yan. Oo, Ayun yan, po, oo. tama, nasa ano lang. Nakita ko, sa timbalang. Sa timbalang. Ito po. Ito yung sinasabi ko sa inyong minarkot Mas ko. mababa, oh. Ah, yan. Oo, yan. Oo, nakita ko yan. Napunod yan. Oh, Oo, may bunga sa baba. o nung markot lang noong September, Oo. may bunga. Lahat ng binablog mo nakikita. Lahat ng binablog mo nakikita ko. Yun yung maliit. Na yung mangga dun. Ayan o. Talagang variety ng mangga. Golden Queen din, kaya lang medyo siguro nahirapan na mainit kasi panahon. Oo. Hindi ganong nakalaki. Ganda. Teres. O, yun yung 5 in 1. Ayan. Oo, yung maliit. May iba-iba. Ay, iba-iba. Ayun, Golden Queen yung nasa baba. Alin ba yung 3 in 1 na pinano mo? Yun yung ito. Yun nasa Ah, gilid. yun pala yun. Yun yung 3 in 1. Baka ano eh, mabilis tumubo mga damo ko eh. Talaga. Napakahirap magbintay ng garden. Talaga. Kailan may isang ano ka, isang At dahil nga po meron na akong naani na ilang piraso na Golden Queen Mango, kumuha po ako ng Golden Queen Mango at binigyan ko rin siya para din naman matikman niya yung ani natin. At yung nga pong binigay sa atin ni Kalito na sayon ay iginraft ko dun sa mga ilang rootstock ko dito at naging successful naman ito. Kalito, ito na yung Sweet Elena mo na ginraft natin last month. Oh, ito. Green pa yung sayon. No? Ito, ayan, nag-fail yung isa. Lahat naman, ito na yung may mga usbong. Ayan. Ito, wala pang usbong pero green. Ito, medyo nag-brown. So, dun sa ginawa natin na 11, dalawa yung nag-fail. Pero at least mas marami-rami yung naging successful. Yan, update lang po dun sa ginraft natin. Kaya masasave na natin yung variety ng Sweet Elena mo.